How many families like stayed here? Over the time, do you mean? Yeah. About 3 different families, I think, have owned it since 1840. And then it was bought by the council in 1967. 1967. And since then has been like a historical museum. Okay. So when you go upstairs, there's some photos in the next room. Anyway, of the There's like a family photo? The families of the people who had been here. Yeah. So the most recent one was a lady. So, andito kami ngayon mga buddy sa old house sa Campbelltown, and they call it Glen Alvin House. So this is the lounge room. Let's see. Okay. William Bursill, Hannah Bursill. Tingnan nyo to, lahat luma mga buddy. High chair nila ganyan. Mga crib. Bursill family. Yan. Okay, so this is the master bedroom. This is the kids' room. Most of the families had 3 children, but one family had 15. What is this? What you call a chamber pot. They use it when they need to like pee in the night? Yeah. And there's, you see this one in here? This is what's called a commode. That's where you go poop. Yep. Wow. And then like arinola. Yeah. And then they have to remove the whole thing and Nice. It had to be taken down in the morning, emptied and washed out. Yeah. there's one under there. Did you see it? Yeah. It's like Arinola in the Philippines. We have that in Philippines. Guys, ito yung calendar nila, 1941. See? So, Sunday ako nun. June 1 is Sunday. Glen Alvin House in Campbelltown. What is this? So, this is the Alex Goodsell Rural Exhibition Center. Table Mango or Little Nipper. Gunter's Chain. Kasama ko pala si Ate Beth. And hi, how are you guys? Heritage item of Campbelltown. Glen Alvin. 1840. 1840 pala siya. So ito yung entrance niya, guys. Okay, I go ahead. And kung gusto nyo makakita ng mga historical sites dito sa Campbelltown area, we have this Glen Alvin House. And next, at sa mga oras na ito, dito na pala magbabago ang takbo ng magiging weekend ko. At gulay, pinakbet. Good evening mga buddy. We are here at Biga. Today is Saturday and kanina kasama ko si Ate Beth sa Campbelltown. Magluluto sana kami ng lunch. And pinakilala niya ako sa mag-asawa from here. And meron silang farm 3 hours away from Campbelltown. Sumama tayo mga buddy. Sumama tayo. And it's already 10:08 the evening. Walang signal mga buddy. As in SOS. So nasa remote area tayo. Today is Saturday. Siguro uwi na kami ng Monday. Almost 2 days din ako walang internet. And kaya ako nandito is tutulong tayo kung ano mga pwedeng gawin para makatulong sa kanila. Kaya yun, 10:08, patulog na ako. Andito ako sa caravan na tinatawag nila. Hindi dito ako magpapalipas ng gabi for the next 2 nights. First night ko ngayon. Sana maging okay ang lahat, diba? Kaya yun, papakita ko sa inyo kung ano itsura nitong caravan. This is the caravan. So, itong nasa likod ko, ito yung pinto, palabas. And then, nandito na yung bed ko. Ewan ko nakikita nyo. So, yan siya. So, pagpasok mo dito, sa tapat niya, yan na yung bed. And then, this is the sink. Pero hindi na functional yung mga yan, mga body. Papakita ko sa inyo kung gaano kaluma na to. Tignan nyo, tumutulo siya, body. Galing dito, tumutulo yan. May small couch dito. Diyan yung bag ko. Diyan yung mga gamit ko. And, that's my winter jacket. And, buti na lang merong solar panel. May small LED lights tayo with the battery there. Yan. So, dito tayo magpapalipas ng gabi for the next 2 nights. I'm excited. Are you guys excited? Because we are going to spend our weekend at the bush. So, ano bang ina-expect ko? Kasi hindi ko nakita. Mga 5 na kami bumiyahe. Madilim na sa daan kasi winter na. Bukas ko palang makikita kung anong itsura dito sa Biga. Exciting yung magiging weekend natin ngayon mga buddy. Kaya gusto kong i-share sa inyo yung experience. Hopefully may sama ko kayo sa kung anong mga mangyayari for the next 2 days. Sunday and Monday. Hopefully makabiyahe kami ng mas maaga ng Monday. Kasi syempre, marami rin akong gagawin sa bahay. Pero let's see. I-enjoy lang natin. See you tomorrow, guys.
So Sunday na and it's currently 6:49 in the morning. Kahit pa paano ang sarap naman ng tulog ko. Maginaw. Bangon na tayo tapos tingnan natin kung anong itsura sa labas kasi hindi ko pa talaga nakikita. Kaya yeah, samahan niyo ako ngayong araw. Okay? Let's go. Wala pa ring signal. So, hindi natin magagamit yung phone. Pero siguro pang video pwede. Ayun, maginaw. Tingnan natin sa labas. So, dito ako natulog mga buddy. May mga alaga din silang mga kambing, lamb, tupa. Pag namigay ayan jay stone, igurot stone. Park. Stone Park ang Aye. Guys, gutom na yung mga alagang kambing at tupa. Dami nila. Meh! Bakit? Gusto mo ng kape? Hello everyone. And this is Rohan. Ni, kadudan ni. Pagdati pa yung kabilang. Ni. Ay! Malukatan ba? Hala! Ito eh. Yes. Panam ni Kikwa. Kasama fruits niya. Yeah, but okay. Okay. Sika di magkasta-kasta. Okay. Nakagluton. Di 1 week, karugi na look. Anya nga dito yung angkal? Salt block talaga na pa. Salt block. Talaga na aramid para goats. Kasi nga vitamins da kasi Jay? Okay. Vitamins, nyawa na pa. Dapat agas-agas na siguro. One. Nato ti rugi natin makadomingo no ka. Nagtuturo. One. No hang nagtuturo nalinis. Nalinis. Nya dito kasi nga Nilinis ngalngalan da niya. Dildilpatan da. Dildilpat. Datin. Datin siya. Hirap mo dati sa Tuyo. Duwadan. Magbasawan natin sa mga mo. Pinasuso ni ante eh. Ikaw naman. Lumbing yan mga dito. Dakas nila. Para yung bangir. Nalipod yan dati apo yan. Narigatan. Narumwa-rumwakan. So yun, nakausap natin si Uncle Johnny and ang trabaho natin for this weekend ay magpa-piping tayo. Piping. So yan yung mga binili niyang mga fixture. Ayan. Tignan natin kung anong magagawa natin. So piping yung gusto niya, plumbing. Kasi dito yung source of water nila is rainwater lang. Kaya mayroon silang mga mga tangke, malalaking tangke. Tapos ito yung papipingan natin pababa. May mga nakalatag naman ng hose. Kaya yun, simulan na natin. Let's do it. Trabaho natin ngayon is plumbing works. Magpapiping tayo ng tangke. Dito sa farm, dito sa may biga.
So, yun mga buddy. Ano oras na ba? 11:35 and ano muna, snack time. Ito yung aking winter farmer outfit. Punta naman tayo kay Uncle Chito. Tingnan natin kung ano yung ginagawa niya. Ako, ang ginagawa ko, yung tangke, naglalagay ako ng piping. Tapos tingnan naman natin kung ano yung ginagawa ni Uncle Chito. Uncle Chito, araramidan nyo ay. Kanya atoy. Bubong. Parang hindi yung mga malamig doon. Saka pag mainit, summer. Gumagawa ng poste si Manong Chito. May bubong. DIY. Sarap magka-farm, no? Farm sa Australia. Yeah, mate. Yun, wala pa ring signal. Enjoy muna natin yung off-the-grid life. So ngayon magkakape tayo. Kanina nakakita na ako ng wild kangaroos. Kaya sila. Minsan nandiyan lang sila. Tatalon-talon. Lawa ko. Parang nasa Mount Poo. Yan yung tangke. Tapos naglatag kami ng hose. Ayan o. Tapos may filter pa o. Bongga. Tally Gaming. Ayan. Tapos yan na nag-connecty. Ayan. So yan yung project namin ni Uncle Johnny for today. Piping works. Water supply nila. Kahit pa paano may nagawa na. Pag kami camping, wala sa bali kong naglatang punta, nabay kanya datan. Kentucky whiskey ko ma. Ako di masa dyan. Yan, taulong na kaparabol yan. Wine ka. Yon, 2:44 na mga buddy ng linggo. Next natin gagawin, hahanapin natin yung naputol na pipe. Yes? Yes, Ruben. Yes, Ruben. Dito, hanapin natin dyan yung naputol na pipe. Ito, nakaganyan yan dati. Faucet. So, hanapin natin, bubuhayin natin. Guys, naghahunting si Uncle Chito. Tingnan natin siya. Narinig nyo ba yan? Yung gunshot. Ayaw magpatay. Doon si Uncle Chito. Diyan siya. Off the grid in Australia, mate. Ayun si Uncle. Doon siya. Ayun o. Ewan ko andi dito siya. Makikita nyo naglalakad. Diyan siya. So pupuntahan natin siya. Aray ko! It's... Tangina, may mga... Gagi. Aray ko. Hanapin natin. Ito yung gamit na rifle ni Uncle Chito. Yan. Naghahunt siya kanina ng wild goat. Pero unluckily, wala pang nahuhuli kasi bago yung bracket ng sight niya, hindi pa nakalibrate. Mahirap tumama. Yan. Balik ulit sa trabaho. Toolbox ni Uncle Chito. Kasi ito yung kanyang fridge niya. Oh, may tubig, may fishbowl, may kebab. Oh, yan, ready. Hindi ka magugutom sa bundok. Oh, di ba? Yan yung kanyang rig. Yan yung setup niya. MUX no, Uncle? MUX, oo. Yan yung rig ni Uncle Chito. Anis. Kakaganyan din tayo, buddy. Pero ngayon, trabaho muna tayo. Shish! Loaded, Uncle. Yan, may telescope. Hot drill, kompleto yan. Testingan natin yung telescope. Kayang i-focus mo pag gamitin mo. Magiging hunter na tayo mga buddy. Hunters. Oh, si hunter. Tama, mahaba pa yung buhok. Oh. Tapos may rifle. Tapos may telescope.
Lakad din mga tangkitol dito. Ako na ng tol. Sabalin. Ito na mga buddy, ang second project of the day. Ayos na siya. Pero makikita kung papaganahin. So far, di naman nagli-leak dyan. Ayan o, naitayo na. The Filipino Standard. Ayos na siya. So siguro next, samahan ko si Uncle Chito. Kuha kami ng pangsungrod. Kuha kami ng kahoy pang gatong para sa heater niya. Yan yung X-Trail. Tapos sakay namin tong trailer para marami kami makuhang kahoy. Sheesh! This is another drink to end the day. Old number 15, Kentucky. Whiskey and Coke. Ako, kami nabigat ka. Ano pala ka na dito yung umayo na gaduhan? Nagaduting. Alap eh. Good evening mga buddy. Ngayon, Sunday, 7:49 PM. Syempre, wala pa rin tayong signal. Nandito tayo sa Biga, 3 hours away from Campbelltown. And kamusta ang experience ng off the grid dito sa Australia? Sa akin, so far so good. Na-enjoy ko siya. Laid back lifestyle. Alam mo yun, yung hindi mo iniisip kung merong internet or wala. Hindi mo iniisip kung ano yung nangyayari sa mga politics or sa social media. Diba? Ang iniisip mo lang, paano ka mag-survive within a day. Ang saya ng experience na to. Off the grid in Australia, mate. Diba? What an experience. And kasama kayo doon. Nandito ako sa aking caravan. Nagpalit na rin ako ng damit ko. Fresh new clothes, fresh new pants, fresh new undies. Diba? Para kahit paano masarap yung tulog natin. Kahit amoy usok at amoy pawis na tayo, wala pa tayong ligo. Kasi sobrang lamig naman dito. Sobrang ginaw. Ayokong ipakita lang sa inyo kung ano yung ginawa ko within a day. Ayokong ipakita lang sa inyo kung ano yung nakikita ng mata ko. Gusto ko ring sabihin sa inyo ngayon kung ano yung nasa isip ko, kung ano yung nararamdaman ko, di ba? Ano ba yung naiisip ko? Sige, pag-usapan natin. First is, what is like living alone overseas? Para sa akin, I am living alone overseas. Wala naman akong partner na kasama dito sa Australia. Wala akong relatives dito sa Australia. As in, lahat is stranger para sa akin. And pagdating ko dito, alam mo yung tumatakbo sa isipan ko na. So parang first is, huwag ka basta-basta magtiwala sa ibang tao. Pero at the same time, if ever na gusto mo magkaroon ng tamang tao within your circle, kailangan mo maging cautious. Kailangan mo makiramdam. Ako, hindi ko naman ganun ka-fully kakilala yung mga sinamahan ko ngayong araw. Pero at the same time, sinasabi ko sa sarili ko na I need to be cautious. Kunyari, itong flashlight ko, pakita ko sa inyo. Medyo magbabago lang yung lighting and stuff. But I will show you something. So for example, this is my flashlight or torch. So papatayin ko siya. Diba madilim? Pero safety, ko rin siya, safety tool. See? Mabubulag ka doon, buddy. Pag nabulag ka doon, meron akong chance na makatakbo. Ganun lang, simple lang. So this is my self-defense tool. Feeling ko living alone overseas, majority of the time, you're gonna have to do everything by yourself. Yes. Eating outside by yourself, going to places by yourself, diba? Traveling by yourself, living alone overseas. Kailangan mong maramdaman yung solitude. Kailangan mong magtiwala sa sarili mo na kaya mo mag-isa, na hindi ka dependent sa ibang tao. And kung maganda yung intention mo sa ibang tao, ganun din yung magiging balik sa'yo. You know what I mean? Kung yung intention mo para sa ibang tao is just to use them, gamitin sila, mararamdaman ng tao yun. Hindi naman sila obob, di ba? So far, yun yung mga naisip ko sa trip ko ngayon. Para sa akin, masayang experience.
living off the grid for a limited amount of time. So, nabigyan tayo ng chance. So, yun. Ayusin ko yung mga gamit ko. Prepare ko yung mga gamit ko. Tomorrow is Monday. And then, sleep and get ready for tomorrow. So, what an experience, guys. Share ko sa inyo yung experience. Provincial life. Masaya ba, di? Sobrang saya. Sobrang kakaibang experience. So, good night and see you tomorrow morning. See you, Mike. Peace. Good morning, guys. Good morning, mga buddy. Day 3 natin dito sa farm nila Uncle Johnny. And day 3 natin living off-grid, di ba? So, medyo cloudy, maulan, umaambon. Diyan pa rin naman ang ating mga friendly goats. Hindi ko alam po anong gagawin namin ngayong araw. Tingnan natin. Tanungin ko sila kung anong gagawin. And mamaya, mga 3:30, biyahe na kami pa city. So, breakfast muna tayo. Kakatapos namin mag-breakfast, mga buddy. And mukhang relax ngayong araw. Wala namang masyadong gagawin daw. Pero depende. Let's see. Ikot-ikot tayo dito. Tingnan nyo yung view. Tapos namin mag-lunch, mga buddy. Plus stress kami alis dito. Pero bago yun, meron akong telescope. Hanap tayo ng kangaroo, tapos yung malapitan. May nakikita na ako doon, nakahiga. Punta tayo. May isang kangaroo sa lupa. Pupuntahan natin. Nandun no. Andan yung kangaroo, mga buddy. Dahan-dahan tayo. Hop muna sila. Dalawa lang sila. 6 daw yung nandito sa loob eh. Buti hindi yung no? Hindi yung malalaki yung muscle na kangaroo. Sila yung medyo cute size. Bye-bye. Bye-bye caravan. Bye-bye room. And nalinis ko na siya. Yan. Dito ako natulog for 2 nights. Bye-bye. See you again next time. So I guess that's it for our off the grid weekend, mga buddy. Dito na matatapos ang vlog natin. So hopefully na-enjoy nyo yung mga view, na-enjoy nyo yung ginawa ko. And we got some little cash here. O diba? So ganun lang. Nag-enjoy tayo. Nakita natin yung nature. One with nature. Nakapag-sideline tayo ng konti. So I guess, see you on my next vlog. Next adventure. I don't know what's gonna happen again next time. Please like, share, and subscribe. Bye.